Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, gusto ko na mag-react dito sa pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay dito sa paghahain ng mandamiento de arresto para dito sa leader ng Kingdom of Kibuloy. Ayoko sabihin, mangani-ngani akong sabihin na Kingdom of Jesus Christ dahil hindi naman kaharian ni Jesus Christ yan eh. Hindi ko kaharian ni Hesus Kristo yan. Kaharian mismo niya yan. Ni Kibuloy. No? Leader ng Kingdom of Kibuloy. No? Natong si Apollo C. Kibuloy hinahanap, hinahalughog. Mamaya bakit malalaman nyo. Konti reaction lang po, opinion dito sa nabaghan ako kasi nung medyo magde-depart lang tayo ng konti sa ating mga topics lately na dinidiscuss, medyo magkaroon lang tayo na magbigay lang tayo ng opinion dito. Hindi ko lang matiis nung binabalita kasi yan. Parang nahulog ako sa upuan parang nahulog ako nabaghan ako alam naman natin noong mga nakaraang administrasyon yung tukhang o plan tukhang, at yung war on drugs si Pangulong Rodrigo Duterte naging controversial dahil halos gabi-gabi sa balita merong napapatay na di umano involved sa drugs. Alright? Ito raw ay bunga ng matagumpay na pagpapatupad ng war on drugs. Na kesyo ng laban daw ang wika, kaya binaril, napatay. Kaya may mga damage or collateral damage na nadadamay o kumbaga inuunahan na nila. Barilin mo na ika, bago ka pa maunahan. Alright? Yan ang tatak ng Duterte administration. Let's face it mga kababayan, let's call a spade a spade. Yan ang naging tatak ng Duterte administration, war on drugs. Madugong war on drugs. Now, coming from the former president, nahulog ako sa upuan ko. Not literally, of course. Nahulog ako sa upuan ko nung narinig ko yung kanyang statement tukol dito sa paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. Overkill daw at saka parang may paglabag ang wika sa hindi ko lang makuha yung official statement pero the gist or yung diwa noong kanya sinasabi parang may nalabag na karapatang pantao, yung constitutional right ng tao nalalabag dahil sobra raw yung pagpunta o yung dami ng mga PNP personnel na pumunta doon, maghahain lang naman ng warrant of arrest. Coming from the former president na nag-implement ng war on drugs, na meron niyang basbas na narinig naman natin sa mga video niya, sa mga speeches niya, barilin nyo kung manlaban. Mas nakikita ko mas mayroong paglabag na ito po sa akin lang mas nakikita ko mayroong mas may paglabag na karapatang pantao dun sa basta mo na lang makikita sa news nakabulagta wala man lang parang naging explanation explanation or elaboration na kung paano nangyari, basta nanlaban lang daw kaya binaril. Na parang walang kalaban-laban yung mga na hindi natin na-verify kung totoo bang nanlaban. Basta gabi-gabi na lang may ganun. Nanlaban, kaya binunutan, kaya binaril.
nag-resist ng arrest, no? Inaga ng agaw ng baril, okay? Or simple ng laban. Okay? Kaya namin binaril, inunahan na namin. Walang masyado elaboration or explanation on those things. Okay? Ito, isa lang naman ang inaaresto. Okay? Pagkatapos na halimbawa, maaresto nyo si Kibuloy, tapos na. At bakit naman, at huwag kayong mag-alala dahil hindi naman namin, hindi papatayin niya ng hindi papatayin niya ng pulis na mga aresto sa kanya because meron silang tinatawag na protocols or yung sinatawag nilang rules of engagement yata ang tawag nila doon, Well, if that applies to the arrest, to the arrest of Apollo Kibuloy, pero kasi na-apply din yun sa hostage taking, yung rules of engagement, pero let's just call it rules of engagement for a lack of a better term, pero yun, pagka nahuli nyo na si Kibuloy, tapos na. Yung war on drugs is sunod-sunod, dire-diretso, ang dami-dami. Okay? May count na nga, may bilang na nga, mayroong may statistics na nga, ang dami-dami. No? Hindi ko na nga alam kung ilan yung nadamay dyan sa war on drugs na yan. Okay? Tapos biglang sasabihin from the former president himself na mayroong paglabag sa karapatang pantao tukol dito kay Kibuloy. Tandaan po natin mga kababayan, akusado po itong si Kibuloy. Okay? Akusado po si Kibuloy. At aminado naman si Kibuloy dyan. Aware po si Kibuloy dyan. Noong una nga, hinahamon niya kaya nga ayaw niya pumunta sa Senado, mag-appear doon dahil gusto niya sa korte, dahil mas fair daw doon dahil bias daw ito si Senator Risa Hontiveros. Yan ang unang yan ang unang niyang palusot Ayaw ko dyan ika sa Senado dahil unfair dyan, na prejudge na ako di sa korte. Ngayon, korte na nagsasabi na nai-arestuhin ka, nagtatago ka pa rin, no? Anong gusto mo? Saan mong gustong forum ilagay ito? Sa court? Ayaw mo sa court? Ayaw mo sa Senado? Ayaw mo sa korte? Saan? Sa kaharian mo? Nako. Wala tayo sa wisyo niyan pag ganyan ang pangangatwiran natin mga kababayan. Okay? Tapos sasabihin nalabag daw ang karapatang pantao, no? Wala naman ibang tinutukoy doon kundi si Kibuloy. Okay? Akusado po si Kibuloy, no? Yan, marami po siyang kaso. At kaya naman daw maraming pulis, sabi ng PNP, maraming properties si Kibuloy na maaaring pagtaguan niya. Kaya maraming ide-deploy. Okay? At dito naman sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte, unang-una, in the first place, hindi ko siya maintindihan. Okay? Let us all remember that the PNP is under the executive department. Okay? DILG. Okay? And DILG is still under the executive department, which is headed by the president. Okay? By the president. Ngayon, tila baga pinagdududahan mo yung PNP, yung police. Mawalang galang na VP Sara Duterte. Pinagdududahan mo na marahas ang paghahain ng aresto de mandamiento. Magulo ang wika. Magulo. Unang-una kaya nandun yung mga pulis para magkaroon ng kapayapaan. Okay? Una-una, hindi naman yung possible kasi magkaroon ng infiltrators dun Samantalahin yung gulo. Halimbawa, kaya nung isang araw, nung binugahan ng mga supporters si Kibuloy yung mga miyembro ni Kibuloy yung mga pulis, naawa ako sa mga pulis Okay? Binugahan ng water, basta sinabuyan ng tubig. Okay? Nandyan yung mga yan para panatilihin ng kapayapaan. Paano kung halimbawa doon sa gulo na yon,
may altercation na ganon, nagbomba nagsaboy ng tubig, biglang merong nag-infiltrate, naglagay ng, wag naman sana, sa mga susunod pang mga pangyayari, may may nanggulo doon, may nagtanim ng kung anong bang explosive or ano, o paano na kayo ngayon? Walang proteksyon yung mga tao. Sasabihin pagka halimbawa, napasok ng infiltrator, walang ginawa ang pulis. O, gano'n na naman ang sasabihin. Okay? Maliyo kaya nandyan yan para hindi magkaroon ng further violence. Okay? Hindi natin sinasabi yung mga mga miyembro ni Quiboloy, mga supporters ni Quiboloy ay violente, ha? Bagamat nagpo-provoke sila. Okay? Well, natural yun, ano? Dahil nila yun leader nila yun pagtatanggol nila yun at all cost, no? Natural sa kanila yun. Okay? Sa tingin nyo mga kababayan, sino ba unang nanggulo dun? Sino unang nag-provoke? Yung mga pulis ba? Hindi, nananahimik yung mga pulis dun Okay? Sino unang gumawa ng aksyon na sasabihin nyo, bakit may mga ang tawag doon, may shield yung mga yung mga pulis. Natural. Man has the right, inborn right ng tao na i-defend yung kanyang sarili. Okay? Baka nga naman may mambato, may kayo ba kung gusto niyo, kung babatuhin ba kayo, hindi kayo iiwas, hindi kayo kukuha ng panabla. Gusto niyo lang yung kayo lang magkaroon ng proteksyon. Yung pulis ayaw niyo. Okay? Tandaan niyo, pag kayo nangailangan ng pulis, pag kayo tumawag sa pulis, di naman natin hinihiling na wag kayong respondihan, dahil responsibilidad pa rin ng pulis ng PNP na protektahan ng bayan laban sa mga kriminal, sa mga untoward incidents, Okay, pero ang punto natin dyan, kaya nandyan yung mga yan para panatiliin ang kapayapaan, para hindi manggulo, hindi sila nanggugulo dyan. May mga nanggugulo kaya nandyan sila. Maaring may manggulo, may mang-infiltrate, or merong magpo-provoke dyan sa kampo ninyo na hindi naman remote, dahil na meron na nga binugahan na nga ninyo ng, di ba, ng tubig. Mabuti na yung safe. Okay? At gusto ko rin magkomento dito sa sinabi ni balik tayo sa sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Overkill daw yung paghahain. Meron lumabas na video. Ewan ko ba mga kababayan ko, napanood na ninyo. I-credit ko na. Naglabas kasi ng vlog itong si Batang Maynila to Eats, si Sir. Gandang umaga. BMT. Okay? Kung gusto nyo panoorin yung video, na naglabas siya ng video na na nung pumasok sa loob ng premises ng property ni Quiboloy, pambihirang raid yan. Pambihirang raid. Naging house tour Parang like lang, cool, chill lang ang pagpasok. Hindi ba katulad sa mga pelikulang nakikita natin, sa ibang raid na nangyayari, talagang alerto sila. May mga baril na hawak-hawak, nakatutok kung saan direksyon. Pagsisipain yung bawat nakapadlock or nakalak na pintuan. Ang aggressive, ang dating. Pero ito kulang para kabang tumitingin ng model unit, na itinutur ka ng isang ahente ng real estate, parang bibili ka ng condo unit. Parang gano'n ang panoorin nyo mga kababayan. Pinopromote ko na, hanapin ninyo yung hindi ko lang alam ang title, pero hanapin ninyo yung video na yun na nilabas si Batang Maynila Toys. Ayan. Ayan. So, siguro hanapin ko yung link, tapos i-attach ko na lang dito sa sa description, Okay? So, ayun.
Yung bang overkill, ano nga, relax na relax sila eh. Relax na relax yung mga polis. Di man na naging aggressive. Patawa-tawa pa sila. Yung isa yatang polis nun, nagbablog pa yata eh. Ito po, parang dinidescribe pa niya kung ano yung mga nandun sa loob. Ano, kung ano yung parte na pinupuntahan, anong parte ng property ang pinupuntahan nila. Tapos kung anong sabihin ng abogado ng Mickey Buloy, kung sino man yun, parang nagsilbing tour guide yata to. Ito po, dito po. Tapos sunod naman yung mga pulis, natural. No? Natural, ibibig. Kung saang lugar wala si Kibuloy, doon kayo ililid nung tour guide ninyo. Okay? Yung mga pulis naman sumunod. Pambihirang ano yan, pambihirang paghahanap yan, no? Okay? Hindi aggressive eh. Patawa-tawa lang, cool, chill, parang kukuha lang ng condo, tumitingin lang ng model unit. Yan po mga kababayan na nangyari. Diyan ba, may overkill ba dyan? Naku po, mali po yan sinasabi ninyo. Okay? So, yun lang po siguro na napareact lang tayo mga kababayan. Dahil hindi ko matanggap, no? Na ang ating vice presidente, hindi ko maintindihan kung siya ba ay pro-government. Tandaan nyo sabay silang tumakbo. Magkakampi sila nung una. Okay? At akala ko, magkakampi sila all the way, pati sa mga polisiya ng gobyerno. Kung ano man ang ibababa ni PBBM, susuportahan niya. Lumalabas dito sa statement niyang ito, parang yung pulis pa ang manggugulo. Kung babasahin niyo yung statement ni VP Sara. Okay? Parang yung pulis pa ang magulo na naghahain ng warrant of arrest. Okay? Which is, tignan nyo naman sa mga video, sino ba unang nag-provoke? Sino unang nanggulo? Yung pulis ba? Sa kanila ba galing yung gulo? I beg to disagree. Okay? Hindi po ako makamarkos, hindi naman ako bumoto nung nakaraang eleksyon. Ang sa akin lang po, gobyerno po, under the executive department po, kayo pare-pareho, dapat, suportahan nyo. Kung ano man yung ibababa. Komo ba, friendship kayo, huwag nyo na itanggi. Friends kayo ni Kibuloy. Kaibigan ni, actually, administrador na ng mga property si former President Duterte. No? Nung kaharian ni Kibuloy anak niya si Sara na VP ngayon. Saan pa kakampi si Sara? Si VP Sara. Alam na ninyo. Okay? Kung kanino siya kakampi pagdating sa mga ganyan. Tapos pagka West Philippine Sea, national issues na ang tatanungin sa'yo, no comment. Alam niyo mga babae, ngayon lang ako nagsalita tungkol dito sa mga naipon mga kababayan, no? Eto, ano pa to pigil pa ako magsalita niyan, no? Naipon tungkol doon sa West Philippine Sea na no comment, ano yun? Wala ka masasabi, Vice President ka? Tapos pagka si Kibuloy ang kinante, todo statement ka. Formal statement, video statement. Wow. Yan lang naman ang komento ko. Mawalang galang na po ulit, Vice President Sara Duterte. Wag naman nating i-glorify pa or ipagtanggol pa itong si Kibuloy. Akusado po si Kibuloy. Hindi naman po maglalabas o magsasayang ng oras itong mga biktima na ito kung hindi sila naapi na agrabyado, mga kababayan. Okay, ngayong korte na ang nagsabi na arestuhin yan, sumunod at igalang po natin. At isinaserve ng kapwa nyo nasa executive department yung mandamiento de arresto, igalang din po natin at suportahan po natin kung sino man yung inaaresto na yan. Okay, mga kababayan, salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa Talking Toshi TV. Patuloy po ninyo suportahan ang YouTube channel natin. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe bago nyo tapusin ang video na to. Subscribe po tayo. Pindutin nyo na po yung subscribe button. At okay na po yan. Nakasubscribe na po kayo sa ating channel. At i-like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page sa
Facebook page nga, no? Facebook. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo sa buong maghapong ito.